Good morning mga kalikot. May apat ulit tayo na bisita. Tatlong Orbit fan na standard yung brand. Tapos isang Astron na stand fan yung nasa likod. Ang problema ng stand fan natin mga kalikot, kapag sinaksak natin siya umuugong naman, mukhang okay yung kanyang motor. Kaso ipit yung kanyang bushing shafting. Mahina yung kanyang ikot. Tapos yung tatlong Orbit fan naman, na-test na natin to. Okay yung supply niya doon sa may kinabitan nito. Tinisting ko na yung kada supply niya, okay yung mga supply niya. So mukhang may problema sa motor. Ayan, so kapag bago lang po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara mga kalikot, kalikotin na natin siya. Tara! Bali, unahin muna natin yung stand fan mga kalikot. Test natin yung kanyang motor para at least makita nyo rin. Tapos switch na natin. Ayan guys, oh. May reading sa ating tester, number 1, number 2, number 3. Ayan. So okay yung motor niya. Kaso lang ang problema nito guys, ayan o, ipit siya. So linisan natin, check natin kung okay pa yung kanyang bushing shafting. Pag okay yung kanyang bushing shafting, bali linisan lang natin siya, tapos lagyan natin siya ng oil. Tapos assemble ulit natin mga kalikot. So yan lang yung problema niya. Pero kung may problema sa kanyang bushing shafting, papalitan natin. Bali i-shortcut na lang natin para hindi humaba yung ating video. Kasi apat itong gagawin nating electric fan. So yung mga troubleshoot na lang yung i-video natin mga kalikot. May mga video naman tayo sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page kung paano natin binabaklas yung motor ng isang electric fan. So check nyo na lang guys sa ating channel. Dito siya pumalya sa bandang likod na shafting at saka bushing. So dito sa harap okay pa naman. Malagkit siya, tapos parang nag-grind na rin yung bushing niya. Bali linisan ko muna to mga kalikot, tapos i-check ko siya kung may groove siya. Kung may groove siya, papalitan na natin ng shafting at saka dalawang bushing. Tapos ito malutong na rin yung panali niya, palitan na rin natin. Nilinisan natin yung kanyang shafting. Mukhang okay pa naman, may kunting gas-gas lang. Dito siya nag-melt sa bandang likod na bushing. Siguro dito siya nadumihan yung ating shafting bushing. Ayan o, naghihimulmul na yung pangsipsip ng oil natin. Ayan o. Baka nalagyan ng himulmul ng foam na to, tapos nailagay dito sa ating bushing, kaya nagmelt na yung dumi dito sa bushing shafting nya. Ayan mga kalikot oh. Bali palitan na lang natin ng foam. Natanggal na natin lahat ng foam nya, so okay naman itong shafting nya. So lagyan natin ng langis, tapos assemble na natin siya mga kalikot. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Ayan oh, pre-wheeling na siya. So try na natin. Plug na natin mga kalikot. Naka-switch na rin siya. Ayan guys oh. So okay na siya. Bali kabit na lang natin sa kanyang fan at saka yung kanyang frame. Try na natin mga kalikot. Number 2 natin. Number 3. Ayan. So okay na siya mga kalikot. A few moments later. Nabaklas na natin siya mga kalikot sa mga kanya-kanya nilang casing. May mga video naman tayo sa ating YouTube channel kung paano magbaklas ng or mag-disassemble at saka mag-assemble ng Orbit fan. So check nyo na lang sa ating YouTube channel mga kalikot at saka sa ating Facebook page. Next na gagawin natin mga kalikot, testerin natin yung mga motor nila. Check natin kung open or okay pa. So nilagyan ko na siya ng number 1, number 2, number 3. Ayan, para hindi tayo malito.
Pero pare-pares lang din naman yan kasi isa lang din yung model nya. Testerin na natin yung number 1 na motor natin. Yung main line yan or yung common na wire, pwede rin dito sa white, pwede rin dito sa gray. Check natin kung may reading sa ating tester. Yan, so wala. So walang reading. Ayun, ito lang isa. Mukhang may problema sa fuse lang to siguro. Yan o, okay yung isa eh. So check natin yan mamaya. Dito naman, yung green or yung red, basta may continuity sa ating tester. Ayan o. Yan, ito kasi sa kanya to, sa capacitor. Yan. So okay to, okay yung kanyang motor. Dito naman sa pangatlong motor natin. Ayan. Open lahat ng wire nya. So mukhang may problema sa motor. Pero check rin natin mamaya, baka na-fuse lang. Kapag nagbabaklas kayo mga kalikot ng motor ng orbit pan, lagyan nyo ng palatandaan. Kuha lang kayo ng pintal pin nyo. Yung casing dito sa kabila at saka dito sa kabila rin, lagyan nyo siya ng marking. Tapos yung mga casing mga kalikot, lagyan nyo rin ng marking para kung saan siya nakatapat. Alam na natin kapag ibalik na natin, mas madali na lang natin ikabit. Lalo na kapag hindi nyo kabisado mga kalikot, mas maganda kapag maglagay kayo ng marking para mas madali nyo siya ikabit mamaya. Kahit sa motor nya mamaya mga kalikot, maglalagay rin kayo ng marking kung saan yung dati nyong marking dito sa kanyang casing, yun din yung marking nyo dun sa kanyang motor or dito sa kanyang stator. Sa atin, naglagay rin tayo ng marking. Ginuhitan na lang natin ng matulis na bagay. Yan, katulad nyan, lalagyan nyo lang siya ng marking dito. Yan. So iwasan nyo lang na baka matama nyo yung magnetic wire. Kapag naman okay yung kanyang motor mga kalikot, kahit hindi nyo nabaklasin dito sa kanyang casing, bali lilinisan nyo na lang siya para hindi kayo mahirapan. Ang i-check nyo na lang kapag okay yung kanyang motor, ito yung kanyang bushing shafting, kung may tama na yung mga bushing shafting nya. So ganun lang yung pag-check ng orbit pan mga kalikot. So ito yung number 1 natin, may problema sa kanyang motor or sa kanyang winding, may open siya. Malamang fuse to, kaya babaklasin natin siya kasi yung mga panali niya nandito sa bandang likod ng casing. So kailangan tanggalin natin itong motor or yung mismong stator mismo. Bago naman natin tanggalin yung motor dito sa kanyang casing, kailangan may palatandaan na tayo or marking bago natin tanggalin. So ang pagtanggal nito mga kalikot, nakapasok siya dito sa casing. Pukpukin lang natin dito sa side ng casing dito. Yan, para umangat siya. So kabilaan yan. Iwasan nyo lang na matamaan natin yung magnetic wire or yung kanyang winding. Kusa naman tataas yan. Yan. So natanggal na siya. Kapag ikabit naman mamaya, ipapakita ko rin mga kalikot kung saan yung wire nya mga kalikot. Kunwari ito, bandang likod nyo rin ikabit. Kaya nga maglagay tayo ng palatandaan para mas madali na lang natin ikabit mamaya. Ang i-check na lang natin dito mga kalikot yung kanyang fuse kasi open yung isang wire nya. So mamaya tatanggalin natin yung kanyang thermal fuse. Tapos dito naman sa ating number 2 na motor, okay yung motor nya, kaso ipit yung kanyang bushing shafting. Ayan o, hindi na maikot. Pero lahat ng bushing shafting nya lilinisan rin natin kasi i-check natin kung okay pa yung bushing shafting nya. So ito lilinisan lang natin kasi okay yung kanyang motor. Dito sa pangatlong motor natin, may open na isang wire, kaya babaklasin rin natin yung kanyang motor mga kalikot. Dito sa pangatlong motor natin mga kalikot, ayan o, may sunog siya. Ayan. Sunog na yung winding ng motor nya. So papalitan to kasi ito na repair na rin o. Nakarekta na yung thermal fuse nya or yung kabitan ng thermal fuse nya. Tapos yung mga ayan o, yung mga stopper nya, natunaw na yung mga stopper nya sa sobrang init dito sa harap kahit dito sa likod.
So papalitan rin natin to. Tapos ayan, mukhang may damage na rin ata yung shafting nya. So papalitan natin to ng bushing shafting tapos motor. Maraming mapapalitan dito sa pangatlong unit natin. Check rin natin yung mga bushing shafting ng number 1 at saka yung number 2 na unit natin. So ito yung sunog niya mga kalikot. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating mga orbit pan. Nakabili na tayo ng mga parts, motor. Tapos napalitan na rin natin ng mga bagong bushing shafting. Ikakabit na lang natin siya, pero lilinisin muna natin. Tapos ikabit muna natin una yung mga bushing. So isa-isahin natin hanggang sa mabuo natin yung tatlong orbit pan. Yung isang stand pan natin mga kalikot, ayos na yon. So kinuha na ng may-ari. Para mas madali natin maikabit itong lock ng bushing mga kalikot, UP-in lang natin to. Parang iganyan natin, oh. Tapos kabilaan yan. Yan. So ito yung bumaba, ito yung bumaba, kabilaan. Tapos ito normal lang to at saka doon sa likod. Tapos yung patulis niya kahit saan dyan, yun yung iuna natin na ipapasok para mas madali natin may kabit yung pinakalak ng bushing. Kung baga pinatulis lang natin siya. Hindi mo kasi yan malagay kapag isabay-sabay mo na parang ganitong flat. Mahirapan kang maglagay. So ang ginagawa ko, niyuyupi ko yung kabilaan tapos pinapasok ko yung pinakamatulis niya. Tapos saka natin dahan-dahanin na tusukin ng flat screwdriver kada gilid. Kasi pumasok na yung una niya eh. Yan, ganyan lang mga kalikot. Ayan, oh. 'Di ba? Napakadali lang. Pero kung hindi nyo siya kayang itulak, pwede nyo naman pukpukin. Pero wag nyo lang lakasan. Yan, o. Diba? Kusa na siyang pumapasok. Yan. Basta unahin nyo lang yung patulis niya. Kung baga, ganito nyo siya. Katulad na ito mga kalikot. Flat yan. Yan. UP-in lang natin dito. Yan. Ganyan. So, yung kabila nun, ganun rin. Yan, ganyan siya. So, ibig sabihin dito at saka dun sa kabila, patulis siya. Yun yung unang ipapasok natin, yung patulis niya. Yan. So, ganyan natin. Tapos, ipasok muna natin yung pinaka-normal niya na patulis. Yun yung unang ipapasok natin. Para mas madali. Saka natin dahan-dahanin na ilubog. Kung hindi kaya na itulak, pukpukin nyo lang. Pero konti-konti lang. Yan. Kusa naman yan lulubog. Ayan mga kalikot, oh. Napasok na natin siya. Kaya mas madali lang. Tapos para humigpit siya, ibaon pa natin ng dahan-dahan. Yan, nalagay na natin. Ayan, oh. Tibay na. Hindi na natin maigalaw yung bushing. So ganun lang mga kalikot. Kahit yung isa, ganun rin yung gagawin natin. Yan, oh, mas madali na lang, oh. 'Di ba? Magpla-flat rin yan mga kalikot kapag nabaon na lahat yung pinakalak niya. Kahit itulak lang natin ng screwdriver, kaya na. Yan. Oh, 'di ba? Nag-lock na siya. So ganun lang yung madaling paraan mga kalikot. Tapos pag higpitan naman, dahan-dahanin natin na pukpukin hanggang lumapat yung pinakakamay ng lock dito sa bushing natin. Ang pagtanggal naman ng bushing mga kalikot, pwede naman natin na paluin dito sa kabila para hindi masira yung lalagyanan ng lock, yung ito, yung sa bilog sa gilid. May groove kasi yan sa loob. Para hindi siya mapersa, ang ginagawa natin dyan mga kalikot, tinatabingi ko siya bago pukpukin doon sa kabila. Yan, ganyan. So ganyan siya. Para dito sa kabila parang sarado na siya.
Saka natin pukpukin. Mas madali siya matanggal tapos hindi masisira yung pinakalock niya, tapos hindi ito mabubungi or mababasag yung pinakagilid na lalagyanan ng lock. So ganyan yung ginagawa ko. Tapos pwede na natin paluin dito sa kabila. So kung mayroon kayo yung dating shafting niya, yun yung parang pangtulak natin para tumagos siya dito sa kabila. So parang ganito siya. Ayan, ito yung dating shafting niya. Ito rin yung pangtulak natin. Pero dahan-dahanin lang natin mga kalikot yung pagpukpok. Wag natin biglain. Ayan. So natanggal siya na buo. So ganun lang mga kalikot para mas madali nating matanggal. Kapag nabaluktot natin yung parang kamay ng lock na to, pwede naman natin yan i-flat. Yan, pukpukin lang natin para mag-flat siya. Tapos yung mga oil foam niya mga kalikot, yung ito, yung nilalagay dito sa katabi ng bushing, kapag madumi siya na ganyan, tumigas yung langis or mga dumi, pwede natin linisin. Yan, ibabad natin sa gasolina para matanggal yung dumi, kasi ibabalik rin natin itong mga kalikot. Pero kung sira na siya mga kalikot, may nabibili naman ganito, pwede nyo naman palitan ng bago. The next day. Update tayo mga kalikot, nagabihan tayo kahapon. Ang susunod na gagawin natin mga kalikot, maglalagay tayo ng mga thermal fuse sa kada motor. Ayan. Kapag bumibili kasi tayo mga kalikot ng mga bagong rewind na motor, wala silang nilalagay na mga thermal fuse, kaya lalagyan natin siya. Itong isa, original na rewind kasi ito, bumigay lang yung kanyang thermal fuse, so nilagyan na natin siya. Yan. Dito sa mga original na winding ng electric pan, ito mga kalikot, standard to. Ang common na wire niyan yung kulay puti. Yan, yung white. Tapos yung line 2 natin, itong gray or yung running. Tapos ito sa capacitor to mga kalikot, sa starting capacitor at saka sa running capacitor. Tapos line 2 na rin siya. Dito naman sa mga bagong rewind, kapag bumibili tayo ng bagong rewind na motor, may color coding din yan. Ang ginagawa nilang common na wire, yung kulay green. Tapos itong kulay red is running. Tapos capacitor naman itong starting. Ito kasi dapat yellow to. Itong orange. Sabi ng pinagbilan natin na wala siyang available na kulay yellow, kaya nilagyan na lang ng kulay orange. Pero sa capacitor to mga kalikot. So dito rin tayo magtatap mga kalikot ng thermal fuse. Kapag bumibili rin tayo ng bagong rewind na electric pan, bago nyo bilhin, testerin nyo muna dun sa pinagbilan nyo kung may contact lahat ng mga linya or mga line. Baka kasi pag inuwi nyo, may putol pala sa mga wire nya. Minsan kasi mga kalikot, lalo na sa mga wire ngayon, hindi na siya pure copper itong laman ng wire, kaya minsan nag-aabo. So kailangan kapag bumili kayo, i-check nyo rin yung binibili nating motor. Dito naman sa mga dating rewind ng motor, kung hindi nyo kabisado yung color coding nya, pwede nyo siyang gamitan ng tester kung saan yung pinaka common wire nya, hanapin natin. Kung hindi nyo kabisado yung color coding nya, kasi sa mga dating wire, ito yung mga kulay nya, white, gray, tapos pink. Samantalang dito sa mga bagong rewind na, iba naman yung kanyang color coding, green, yellow at saka yung red. So dito sa mga bagong rewind, iba naman yung color coding nya. Yung green, ito yung common natin or main line. Yung red natin, ito yung line 2 natin or running capacitor. Dito rin natin kinakabit yung capacitor. Tapos itong yellow, ito yung starting capacitor. So nag-iisa lang to na ikabit natin dun sa kabilang capacitor. So kahit mapagbaliktad natin yung pagkabit ng capacitor, okay lang yun kasi wala naman siyang polarity.
So dito naman sa mga original na winding ng motor, lalo na yung standard, kung hindi natin alam yung color coding niya, kunwari nagre-repair tayo, pwede nyong picturean muna or i-video bago natin baklasin yung mga wire. Pero kung talagang nabaklas na siya tapos dinala sa atin, pwede natin siyang i-check na gamit ang tester. So testerin natin siya. Yan. Check muna natin kung naka-zero yung ating pointer ng tester. Yan. So kunwari dito muna tayo mag-test point sa puti or sa white. Yan, testerin natin. Hanapin natin dito mga kalikot yung mataas yung reading ng ating tester. Yan. Umabot siya sa 30. Dito naman tayo sa gray. Yan, umabot rin sa 30. Ngayon baliktarin natin naman. Hindi na natin nilipat itong sa gray natin. Dito tayo sa pink. Ayan. Tumaas yung reading ng ating tester. Nasa 50, 51, 52. Testerin naman natin dito sa white. Yan, kahit bali-baliktarin nyo yan mga kalikot, basta hanapin lang natin yung mataas na reading. Ayan, bumaba yung reading ng ating tester. So ito yung nare-reading natin na mataas. Ayan, 52 and half yung reading natin. Kung ito na yung pinakamataas na reading, kahit bali-baliktarin natin yan, ang maiiwan yun yung pinaka-common na wire natin. So gets nyo ba? Ibig sabihin ito na yung pinaka common na wire natin, kasi itong dalawa mataas yung reading niya. So ganun yan. Tapos itong pinaka common na natin, dito ulit tayo magti-test point. Ngayon testerin natin yung pinakababa na reading sa ating tester, pero dito na tayo magti-test point sa common na wire. Dito tayo sa pink. Yan, umabot siya ng 30 and half. Dito naman tayo. Ayan, umabot siya ng 31. So ibig sabihin mas mababa itong kulay gray na to. Itong gray, ito yung mas mababa na reading sa ating tester. Ito yung gagawin nating running capacitor or line 2. Automatic yon. Yung pink natin, ito yung sa starting capacitor natin. So gets nyo ba? Kuha muna tayo ng capacitor. Yan, ito yung capacitor natin. Ayan, so yung pink natin at saka yung sa capacitor, nag-iisa lang yan. Tapos itong puti mga kalikot, ito yung main line natin na papuntang switch. Tapos dito, bali magtatatlong wire na siya dito sa gray, kasi ito yung line 2 natin. Tapos may kasamang capacitor. So papunta rin yan sa switch. Ito na mga kalikot yung wiring diagram natin. Ito yung common kanina. Ayan, yung white. Diretso yan doon sa switch natin. So ito yung wire na yon. Ayan. Tapos yung gray natin, ito yung line 2 natin. Ayan, yan, dito siya dumaan. Ito yung line 2 natin. Yan, papunta rin sa switch to. Ito yung line 2 natin. Tapos yung pink natin, ito yung sa starting capacitor natin. Ayan, nag-iisa lang siya nakakabit dun sa capacitor. So kahit magbaliktaran yung capacitor natin dito sa line 2 natin, okay lang kasi wala namang polarity. Bali tapos na tayo dito sa galing sa motor. So nandito na tayo sa connection na papuntang switch. Yan, kunwari ganyan, ito yung wire ng switch natin mismo na may speed siya. Yung tatlong wire na naka-connect dito sa line 2 natin, ito mga kalikot, yung may capacitor, tapos yung gray na line 2, tapos pumunta siya dito sa wire natin. Ito yung gagawin nating connection ng switch natin. So dito tapos na tayo. Ngayon itong switch natin, dito yan nakalagay. Yan, kunwari ito yung switch lang natin, kasi hindi natin dala yung switch Yan. Pero kahit magbaliktaran yan, kahit ilagay nyo man dito, okay lang. Pero sa akin kasi dito ko siya nilalagay. Pero wala naman problema kahit doon sa kabila natin
series yung sa switch. Tapos yung galing outlet naman natin mga kalikot, yung isa dyan mga kalikot, yan, lagyan natin ng tape. Dito yung connection yan. Yan. Tapos yung isang dalawang wire kasi yung sa switch natin. Yung isang wire dyan na galing sa switch dito naman. Yan. So ganyan yung connection yan mga kalikot. Yan. So sana masundan nyo or sana mag-gets nyo. So ito galing to ng switch. Kung gusto nyo rin mga kalikot, subukan na rin natin dito sa color coding ng bago, kasi ito sa original na winding. So same pa rin yan. Kapag bagong rewind kasi na winding ng orbit pan, ang common na wire nyan is itong green. So pinaliwanag na natin kanina, ito yung pinaka common wire natin. So dito sa running natin at saka yung starting natin, dito natin i-connect yung capacitor. Dito sa bagong rewind natin mga kalikot, same pa rin yan. Ayan o, yung green natin or yung common wire natin, yan, nagsusulo lang yan papuntang switch, ito. Tapos yung red natin, yan yung line 2 natin, running capacitor. So may kasama siyang capacitor papunta naman dito sa line 2 natin na papuntang switch. Pero nasa sa inyo yan kung saan nyo ilalagay yung switch, dito sa line 2 or sa line 1. So ito yung common wire nya is green. Yan, papuntang switch or papuntang outlet. Tapos yung red natin is running, na galing sa motor. May kasama siyang capacitor, papunta ulit ng switch. Tapos itong yellow mga kalikot, bukod to sa capacitor talaga siya. Yan, ito yung unang tatandaan natin, yung yellow. Tapos yung mga insulator nito mga kalikot, ito, yung dating insulator nya malutong na, tapos bitak-bitak na rin, kaya pinalitan natin ng bagong insulator. So ito tatalian na lang natin. Tapos ito naman, ito yung lalagyan natin ng fuse. Diskarte nyo na lang kung paano nyo siya lagyan. Kailangan lagyan nyo rin siya ng insulator kada paa ng thermal fuse para hindi sila magdikitan, para hindi rin siya didikit sa housing ng ating motor. Natalian na natin tong isa. Ayan, okay na siya. So ito yung magandang panali guys sa mga electric pan or kahit anong winding, kasi ito kahit iinit siya, hindi siya malulusaw, hindi katulad ng mga cable tie yung ganito. Ayan. So ito kasi kapag katagalan na, lulutong siya, tapos mabilis lang siya maputol. Ayan. Ito yung magandang panali ng winding ng electric pan. Testerin muna natin yung ating thermal fuse. Kahit bago siya, mayroon din yung defective. Ayan. So okay naman. Putulin lang natin yung kulay green. Depende na lang sa inyo yan mga kalikot kung paano nyo ikakabit yung thermal fuse natin. Pero ingatan nyo lang mga kalikot yung kanyang winding or matuluan ng soldering lead kapag naghihinang tayo. Lagyan natin ng insulator or spaghetti yung mga paan ng thermal fuse. Yan, wala tayong maliit na insulator. Yan, para hindi lang sila magdikitan. Tapos yung thermal fuse natin, kailangan nakadikit siya sa body ng kanyang winding, para pag sobrang init na ng ating winding or yung winding ng kanyang motor, kusa nang bibigay yung ating thermal fuse. Bali, diskarte nyo na lang mga kalikot kung paano nyo siya ikabit. Ingatan nyo lang na matuluan yung ating winding. Kapag nakabit na natin yung thermal fuse mga kalikot, bago natin talian, testerin muna natin, kasi minsan kapag nakasagap to ng init ng soldering iron, kusa rin siyang bibigay, kasi yun nga yung trabaho ng isang thermal fuse. Tapos yung pinutol nating wire kanina sa kulay green, yun din yung idudugtong natin dito sa kabila ng thermal fuse, yung paa ng thermal fuse, kasi yun din yung common wire natin.
Yan, nakabit na natin. Bali, talian na lang natin siya mga kalikot kasama itong wire na to. Natapos na natin ay kabit mga kalikot, pati yung kanyang insulator, natalian na rin natin. So, gagawin ulit natin yung isa. Bali, hindi na natin i-video kasi sim lang naman. So, update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. Much later. Pag okay na pala lahat mga kalikot yung kanyang motor, na-set up na natin yung fuse niya. Testerin pala natin kung okay yung ginawa natin. Baka mamaya kasi nung hininang natin yung thermal fuse, bumigay siya. So, magkakaroon tayo ng problema. Yan, okay naman. Kung paano nyo siya binaklas, ganun na rin yung pagkabalik natin. Para ma-determine natin mga kalikot kung saan lalabas yung mga wire dito, ito lang yung gagawin nyo mga kalikot para mas madali. Isalpak nyo muna itong cover casing dito sa kanyang casing ng motor. Yan. Yan. So pag nasalpak na natin yan, kung saan nakatutok yung labasan ng wire mga kalikot, doon nyo siya ipapasok. So ibig sabihin, dito natin siya ipapasok. Yan, para mas madali natin matandaan. Tapos kailangan yung wire natin sa bandang likod mga kalikot, ganyan siya. Tapos yung mga screw dito sa kantuhan ng stator natin, doon rin yan tatapat. So nakaganyan siya. Kapag natapat nyo na yung mga side nya dito sa mga screw, pwede na natin itaob. Yan. Tapos dahan-dahanin natin na pukpukin kada side. Pwede rin na wag nyo munang ikabit itong gearbox nya. Yan. Dahan-dahanin natin side to side para maipasok natin yung stator nya mga kalikot dito sa kanyang housing. Pwede nyo rin na wag muna ikabit itong gearbox nya, baka mabasag natin sa pagpukpuk. Nakabit ko na kasi kaagad eh. Pero kung nakabit nyo na, dahan-dahanin nyo na lang. Mabilis lang naman yan pumasok. Yan, so okay na siya. Yan, napasok na natin. So kung may ganitong sagabal, tanggalin lang natin to. Baka mamaya maipit sa ating rotor. Ngayon ibabalance na natin siya mga kalikot. Ang importanteng ibabalance natin dito mga kalikot, yung front cover ng ating electric fan, kasi ito nakataob siya. So ito yung napupersa sa bandang ibaba kasi nakabitin itong orbit fan. So kailangan maganda yung pagka-balance natin ng ating bushing shafting, yung distansya niya. Yung distansya niya sa rotor to stator natin, kailangan maganda yung pagkatapat nila. Kahit may kunting awang lang, okay lang yon. Basta wag lang sobrang lubog. So wag muna natin lagyan ng langis. I-balance muna natin. Binalance na natin kaso masyadong angat yung sa harap natin. Ayan o. Umangat na yung rotor niya dito sa stator. Hindi siya pantay. So kailangan sakto lang siya. So magbabawas tayo kapag ganyan. Kapag kulang naman, magdadagdag tayo ng washer. Malaki yung spacer na nilagay natin. So tanggalin natin. Ito na lang yung ilagay natin. Tapos kung kulang siya, magdadagdag na lang tayo ng washer. Dito naman kulang siya, magdagdag ulit tayo sa harap. Bali na-balance na natin mga kalikot. Okay na siya, pati yung mga gap ng mga spacer nya. Lagyan ko na lang siya ng langis. Tapos bubuhin na natin. Bubuhin muna natin yung isa mga kalikot. Tapos kung natapos na natin siya na i-video lahat, kasi same lang din naman yung unit, same model, same brand, para hindi na humaba yung video natin. Bali hindi na natin i-video yung dalawa, ito lang isa kasi same lang din naman. Dito sa bandang likod na spacer natin mga kalikot, naglagay lang tayo ng mga ganyan na awang kasi hindi naman importante yung bandang likod nya. So ang importante lang yung dito sa harap kasi nakaganyan siya, nakataob. So ang importanteng i-balance natin yung dito sa harap. Kung kulang pa yung washer nya, pwede naman kayo magdagdag. Pag sobra naman, magbawas kayo. Basta kailangan yung stator natin at saka itong rotor pantay ito. Yan.
pantay yan. So yun yung importante. So bali lagyan ko na lang siya ng langis, salpak ko na siya. So sana masundan yung mga kalikot. Kaya importante rin na lagyan rin natin ng langis yung oil foam nya para tumagal yung oil. Tapos madulas siya lagi. Na-assemble na natin. Ayun guys, so may gap siya doon. Ayan o. Pero konti lang, mga ganyan. Tapos maganda rin yung pagka-balance natin dito sa harap. May kunting kuan lang din, lubog, pero hindi naman masyado. Check nyo lang, baka sobrang lubog nya. Mahirapan siyang iangat yung rotor nya kapag masyadong lubog dito sa harap. Importante dito sa harap kaysa doon sa likod, kasi nakaganyan naman yung orbit pan natin kapag umaandar. Yan, gumaganyan lang siya. Kaya ang persado niyan dito sa harap. So dito ang importante na i-balance natin. Nabuo na natin. Ayan o, freewheeling na siya. Bali, salpak na lang natin sa kanyang base. Kapag nandito yung butas niya mga kalikot sa kanyang base, dito rin natin itatapat yung wire ng galing sa motor. Ngayon, wiringan na natin siya. Testerin natin yung kanyang capacitor. Hindi pa pala natin natitest. Tapos yung dalawa mamaya, ititest rin natin yung mga capacitor nila. So, nasa capacitance tayo. Yan. Ayan, medyo mababa yung capacitance ng kanyang capacitor, 835. Hindi man lang umabot ng 1 microfarad or 1.5 dapat, kasi 1.7 yung capacitor niya. Tinanggal na natin yung kanyang capacitor. Test natin. Ayan o, nasa 835-36 microfarad. Hindi man lang siya umabot ng 1,000 or 1 microfarad. Ayan o. So palitan na lang natin siya mga kalikot. Tapos ito naman yung papalit natin o. Yan, 1.7 talaga siya. So ito na lang yung ipapalit natin. I-rewiring na natin siya para hindi kayo malito mga kalikot, lalo na kapag binabaklas nyo. Kapag nagsisimula ka pa lang, maglagay kayo ng color coding kapag hindi nyo siya kabisado. Mag-iwan kayo ng balat ng wire na pinutol nyo. Ayan, bali ito yung ating common wire mga kalikot, yung kulay puti. Dito rin natin siya ilalagay sa line 1 natin, dito sa wire na to papuntang switch or sa power cord. Bali solo nya lang kasi common siya. Yan. Lagyan natin ng insulator. Sunod naman natin itong kulay gray. Ito yung line 2 natin na chinik natin kanina. Running siya, tapos may capacitor. So ito yung capacitor natin, itong yellow. So kahit magbaliktaran yan, okay lang. Yan. Nabalatan muna natin. Yan, bali tatlo sila dito sa line 2 natin, yung kulay gray. Tapos yung line 2 natin na papuntang switch or sa ating source, lagyan rin natin ng insulator. Ngayon, yung isang capacitor niya mga kalikot, solo lang siya dito sa kulay pink kapag yung mga original na winding. Pero kapag yung sa mga bagong rewind ngayon na nabibili, yung kulay yellow. Yan, solo rin siya. Yan. Starting capacitor naman to. Starting yung winding niya, tapos capacitor. Yung isa naman, running, tapos capacitor. Tapos yung line 2. Yan, pwede rin natin i-testing to mga kalikot. Pwede natin tong i-plug sa kuryente. So dito may hinanda tayong power cord para makita nyo rin. Yan. Tapos plug natin. Lagyan lang natin ng tape para hindi tayo makuryente. Bali ito guys, sample lang to kasi may switch to dun sa school. Ikakabit ko pa yung switch nya. So na-demo naman natin kanina kung paano ikabit yung switch.
Testerin natin yung power cord. Yan, na-connect na natin. Kailangan may reading siya. Ayan guys, oh. So check rin natin kung grounded yung ginawa natin. Ayan, so okay naman, wala tayong reading sa ating tester. So pwede na natin siyang i-plug. Try na natin. Ayan guys, oh. So ganun lang mga kalikot, okay na siya. Bali ilock na lang natin yung mga wire niya mga kalikot. Tapos proceed na tayo dun sa isa. Dito ulit tayo sa isang unit mga kalikot. Bali hindi na natin i-video kasi same lang sila ng pagkabit dun sa kabila. I-video na lang natin kung paano tayo mag-wiring mamaya dito sa color coding ng bagong mga rewind na pang orbit pan. Pero same lang dun sa una nating ginawa. Nagkaibahan lang yung color coding niya, pero same pa rin yung proseso kung paano ikabit yung mga wire. Nakabit na natin yung mga wire ng bagong pa-rewind na electric pan mga kalikot. Same pa rin yan, yung green common wire. Diretso yan dito sa kanyang papuntang switch or sa main line. Ito kung baga, ito yung line 1 natin. Tapos itong red naman, ito naman yung running. Tapos running capacitor. Yan. Tapos pupunta rin yan sa pinaka line 2 natin dito sa switch or sa source natin. So itong yellow, automatic na yan na starting capacitor siya. So yan lang naman yung kanya mga kalikot, yung wiring niya. So okay na mga kalikot. Mayroon tayong naunang na-assemble kanina mga kalikot. So ang ginawa natin, yung kulay green yan yung line 1 niya. Tapos yung red, yan yung line 2 natin. Tapos naka-connect yung capacitor. Tapos yan yung pinaka line 2. Tapos yung yellow, syempre sa capacitor lang yan, sa starting niya. Kaso ang problema mga kalikot, umuugong lang siya. Ayan o. Ayan, nilagyan natin siya ng power cord. Plug natin. Ayan o. Umuugong na lang mga kalikot, tapos hindi umiikot yung ating shafting. Dito naman mga kalikot, sa kabila, may ginawa tayo yung pangatlong unit. So ang ginawa ko guys, hindi ko alam kung ako yung nagkamali or sa color coding lang. Yung yellow is nasa capacitor talaga to. Tapos yung green, yun yung ginawa kong line 2. Tapos yung red, yan yung ginawa nating line 1. Yan. So ngayon gumana siya. So ibig sabihin nagkabaliktad lang yung line 1, line 2 natin. Tapos yung paglagay ng capacitor, siguro sa paglagay lang ng wire or yung color coding nya. So ang ginawa ko guys, nilipat ko yung line 1, line 2 natin. Yung red, ginawa nating line 1. Tapos yung green, ginawa nating line 2. Tapos running capacitor. Automatic na yung yellow natin is nasa starting capacitor na. So trinay ko siya, gumana. Nagkamali lang siguro ng color coding. Mayroon kasi tayong nabili dati mga kalikot na yung kanyang green is line 1, tapos line 2 yung red. So siguro sa color coding lang ng wire. Wala namang problema doon, pwede naman baliktarin. So try natin to. So check lang natin kung hindi magkadikit. Ayan guys, oh. Yan. So gumana siya. Ngayon babaliktarin na lang natin to mga kalikot. Kasi pag sinaksak natin na ginawa nating line 1 yung green, tapos line 2 natin yung red, umuugong siya. Tapos hindi umiikot yung ating shafting. Bali, baliktarin ko na lang yung line 1, line 2 natin mga kalikot. Yung line 1 natin, red, tapos yung line 2 natin, yung green, tapos running capacitor. Tapos yung yellow natin, talagang nasa capacitor na yan. So baliktarin ko muna siya mga kalikot. Binaliktad na natin mga kalikot. Yung red, yun yung ginawa nating line 1. Yung green, ginawa nating line 2. Tapos running capacitor. Tapos starting capacitor yung yellow. So try na natin i-plug. Ayan guys, oh.
'Di ba? Gumana siya. Yan. So, ibig sabihin nakabaliktad lang yung color coding natin sa pagtap ng wire. So, okay na siya mga kalikot. Okay, assemble ko muna mga kalikot itong isa. Tapos, okay na lahat. 2,000 years later. Subukan na natin mga kalikot. Isa-isa sila. So, unahin muna natin to. So, plug na natin yung una. Ayan guys. So, okay na siya. Try naman natin itong nasa gitna. Ayan, okay na din. Plug na rin natin. Ayan. So, okay na lahat mga kalikot yung tatlong unit natin. Ang mga pinalitan natin mga kalikot, nagpalit tayo ng tatlong shafting, tapos mga busing nila, bali 6 na busing yung pinalitan natin, tapos tag-iisa silang thermal fuse pinalitan rin natin, tapos naglagay rin tayo ng thermal fuse dito sa mga bagong rewind na motor, kasi kapag bumili tayo ng bagong rewind na motor, wala siyang kasamang or hindi nila kinakabitan ng thermal fuse, so kinabitan natin siya. Tapos nagpalit rin tayo ng isang capacitor lang, kasi mababa na yung capacitance ng isang capacitor. So, okay na lahat mga kalikot. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Hanggang dito na lang guys yung video natin. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. At saka, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ng ating bell button para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.